So to cut things short, diretso na lang tayo sa project. Kayo na lang magbasa sa training material. So, eto po yung ating project ngayon. It is a building repair with a special attributes, which is including deck, patio, green roof under construction. Standard building repair. Okay, nandito po tayo, meron po tayong banner sa gilid. Tawag po dito banner for you guys to read sana para maalala ninyo yung rules if ever nakakalimutan po ninyo. Okay, so ano yung banner? Ito po yung banner. Malaki po yan, nasa gilid, kulay red. Standard building repair. Mark the right category of deck, patio, and green roof. And under construction. Draw building corner precise. Do not cut for residential buildings. Draw multi-layer for big buildings. Ignore small errors. Ignore small buildings. Grid rules and benchmark is 300. What do we mean by 300? Okay, 300 features. Kung for example, ayan, hinighlight ninyo lahat, makikita nyo kung ilang features meron nandyan. We have 287 features for this map. Okay, so this one, hindi pa siya abot sa ating 300 na benchmark. Pero, meron pa po tayong kailangan ayusin dyan. Malay mo, may mga buildings po dyan na kailangan i-cut, may mga patio or decks na missing, may mga missing buildings. So, mostly, aabot po yan ng 300 kahit papaano. Later. More or less. Okay? So, let us start from the building. Meron po tayong dalawang klase ng building. We have a residential building and meron tayong big buildings. For the big building, pwede ako pahiram ng ID na meron mga big buildings. If ever meron kayo? Carlo? Or anyone? Residential Guys? bracket. Meron ako, sir. Meron. Okay, pahiram ako ng ID mo pala pag dito. Lapag mo lang ID mo, ako na bahala. Okay, let us Dito start na, from sir. the building. Okay. For those people na hindi pa aware kung paano magtrabaho sa building repair project or hindi pa sanay magtrabaho sa building repair project, meron po tayong tinatawag na grid rules. Okay, nandito po yun sa baba. Grid rules, it would mean kapag yung building tumama dito sa top na linya ng ating mapa, ito, at saka sa kaliwa, hindi po atin yung building na yan. But, if tumama po yung building natin sa kanan na area, pati sa baba, that it's ours to keep. Okay? So, ito, yung area na to, atin po yan. Ito, yung area na to, hindi po atin to. Okay? Kapag tumama yung building sa taas tsaka sa kaliwa, na grid natin, hindi po natin kailangan i-capture yan. But, kung nasa kanan, atin yan. Okay? So, if ever makakuha kayo ng mga building na kagaya nito, okay, tumama siya sa yellow line na nasa top or yellow line na nasa kaliwa, it is not ours to draw. You can ignore for those. Okay? Pero pag tumama sa right, kanan, kagaya nito, and then sa bottom, na grid, that is ours to fix or to keep. Are we clear about the grid rules, people? Meron din tayo dito mga kasama which is hindi marunong mag-check grid by grid. Meron din tayo dito mga kasama na minsan nag-check sa first grid, tapos punta sa kaliwang grid, kanan, papunta dito, punta dito, dito. So mix yung pag-check nila ng grid. Okay? That is wrong. Meron po tayong paraan kung paano i-check ng grid. Okay? And yun din po yung way ng checkers sa pag-check ng grid. Kung ako sa inyo, let us follow that pattern. Kasi kapag hindi nyo po sinundan yung pattern na yan, it would cause conflicts. Magpagkakamalan kayo na nag-autopass or di kayo magpagkakamalan kayo na hindi kayo marunong magtrabaho for the building repair project. Okay? First, you have to check the first grid. Ito yung first grid. Ito yung second grid. Third. Fourth. So the way na mag-check po tayo is from the first, papunta sa fourth, pababa dito sa second grid natin. Papunta dito, dito, tsaka dito. Okay? Tandaan nyo po yan. Hindi pa ganito,
Hindi pa ganito. May mga kasama tayong gumagawa ng ganyan. Dapat pa ganito yung pag-check natin sa grid para hindi magulo kasi this is the way then the checkers check your map. Are we clear? Hindi rin pwede na uunahan ninyo trabahuin yung mga big buildings, babalikan ninyo yung small buildings. That is not the way things work sa building repair. Klaro? Saglit. Babalik ko muna yung task neto. Mali. Sino ba to? Angelica Padilla, that is wrong. Hindi po kaya yan. Hindi po pwede, hindi, mali yan. Wait lang guys. Open ko lang yung Opogs. Hindi ko maintindihan yun, Angelica, mali yan. Carlo, kayo na lang mag-ayos niyan eh. Okay, guys. Kikita niyo screen ko? Can you see my screen, people? Okay. Yes, sir. Meron Yes, din sir. tayong mga mapa dyan which has a big buildings like this one. Okay? Same rules tayo dyan. Kapag tumama yung yung bahay sa top grid, hindi po atin yan. Kapag tumama sa kanan or sa right, and then sa baba, that is ours to fix like this ones. Okay? Hindi natin pwedeng i-keep yan as it is na ganito. Andito po tayo to fix the buildings. It is called the building repair project. It would mean na kailangan nating i-repair yung mga building. Okay? For the starters, for the residential houses, meron dyan mga bahay which is na-cut ng system. Okay? Like this one. Na-cut sila into 2 separate labels. So, hindi po natin pwedeng i-keep yan as is. Why? Because po, hindi po pwede yan kasi makikita ng system na magkaiba yung building na yan. For the residential buildings, we only have to label them as one. Kahit kita pa yung layer, kita pa yung top layer, kita pa yung ibang parts ng building na mas mataas compared sa iba, hindi natin pwedeng i-draw as multi-layered yan. You have to know kung kailan tayo mag-multi-layer and kung kailan hindi. Bakit? Every movement counts dito sa building repair. Once nagumalaw kayo ng mga hindi dapat galawin, once na nagtagal kayo sa mapa which is hindi dapat na pinapakialaman, sayang po oras natin. Meron tayong 300 features or 300 buildings na the benchmark. It means na kapag nakakuha kayo ng 300 features, meron kayong 75 pesos. Some people which is tenured na, they can work for the 300 features, kaya nilang i-double or i-triple yan sa loob ng isang oras. They can work for almost 1,000 features, minsan yung iba 2,000 features within an hour. So times 2 times 3 yung kanilang earnings compared for those people na nagwe-waste ng time nila kaka-edit na hindi dapat i-edit. Diba? Or for those people naman na nag-auto-pass or nagpapasa ng mas maraming errors compared sa iba, those people din, yung gawa nila are wasted din. Okay? Kasi hindi rin yan ika-count as theirs kapag pumasok na yan sa checker kasi babalik din po yan, pupunta yan sa iba. Like I said, for these residential houses, actually almost perfect na yung mga gawa ng AI ngayon. Konting adjustments na lang tayo. The only thing we need to do for the residential buildings is to merge yung mga cut na system and then for fixing those labels which is totally wrong. Kagaya nito, as you can see, pangit yung corner na to. Ito. And then meron pa tayong mispart dito. Diba? So for these kinds of buildings, it's much better siguro kapag dinilit natin and then redraw natin na mas madali.
make sure to use repair tool as much as possible. Kung merong mga wasak na wasak talaga, kagaya nito, that is the time na you can redraw the building. Pero, kung kaya lang din naman natin diskartehan na repair tool, then try to use repair tool as much as possible. Ganyan lang kasimple and then you're done for this building. Diba? You can ignore small errors like this one or corners that is not too precise sa pag-label. Walang problema yan as long as hindi ganun kalaki yung ating errors. Okay? Alin pa ba? May mga building din dito na kagaya neto. Yan. Wasak yung pagkaka-label ni AI. But in some corners niya, okay na yung pagkakagawa eh. Diba? Meron na mga paso kagaya nito. So siguro, mas madali kung repair tool yung gagamitin natin to fix for these errors and para hindi na tayo mag-waste ng too much time sa pag-ayos ng building na to. Ayan lang. Okay na siya. Ano ba yung mga repair tool na ginagamit natin? What are those tools na usually ginagamit natin for repair? Sino pa yung nakakaalala? Wala? X, C, L. Okay. Letter X, letter Z, cut, mga ganon. Those are repair tools. Kasi yung drawing tools is letter S, letter F, and letter G. Yan yung mga drawing tools natin. Yung repair tools natin is X and Z. May mga bahay din dyan na kagaya nito. You have to know when to edit and when to not. Okay? So, kagaya nito, yung building na to, actually, kaya pa tong i-edit using the repair tool. You can use letter X first. Yung ginagawa ko dito, usually, hindi ako nagdi-delete. Okay? Kapag mga ganitong bahay, pwede nyo yung gamitan ng repair tool. Pagkatapos niyan, mayroon pa tayong mga offset na parts. You can fix for those offsets pa rin using the repair tool. Yeah. And as simple as that, pwede nyo lang i-accept yung bahay na yan. Ganyan ang simple. Yung part na to kasi medyo baliko, so ganyan yung pagkaka-label. May mga offset na maliit, pero hindi na rin naman kita yan, and that is acceptable enough. You do not have to be too perfect for this tab. Make sure lang ninyo na kahit papaano tama yung pagkaka-label natin. This one, yan, pakakat ng system. Simply merge. Pagkatapos i-merge, as we all know, meron pang missing part to. Use repair tool to fix for that, letter X. Okay? In reality, sa X, Carlo, lang silbi, di ba? Pero dito sa ginagawa nating mapa, napaka-useful po ng letter X and letter Z if you know how to use them properly lang. Ito, na-cut lang naman to ng system. Simply merge. Draw yung mga missing parts. And then you're good. Ito yung mga bahay na hindi na kayang gawin ng repair tool. Diba? Wasak na wasak eh. So, ambiguous cases tawag dito. If it is ambiguous, it would mean na natabunan po yan ng mga puno. So, draw lang tayo ng isang box for the right angle or para sa box na part ng bahay na to. This one, box din. Draw box din using letter E. Merge. Tapos, ayusin natin yung part na to na masyadong sharp. Yan. And then you're good. Ganyan lang kasimple. Ito naman, ayan, may mga parts na medyo may kalakihan na wasak talaga. So for that, use repair tool to fix for them. No need to delete, redraw for these small errors. Ito, mamove lang natin yung linya. Ayan. And then that is good. Okay na yan. So any questions for now kung paano mag-repair ng mga residential buildings? Any questions for now on how to fix the residential buildings? Guys, December na po. Magdi-December na. For the December, magkakaroon tayo ng maraming bonus. Okay? Maybe. I'm not sure pa. Pero, yung sure talaga is magkakaroon tayo ng 2 cut-off for the December month. Usually, yung mga ganitong buwan, kapag ganitong araw sa loob ng isang buwan, hindi na natin makukuha yung sahod natin for this project. Makukuha na natin to sa susunod na buwan.
So, ginawa ni Sir Paul, magkakaroon tayo ng dalawang cut-off. It would mean kung ano po yung ginagawa natin ngayon up until December 20, it will be paid pa rin. Try ni Sir Paul na babayaran yon before Christmas. That is 25. So kung ano yung ginagawa nyo ngayon, pagsikapan nyo ng makarami, pagsikapan nyo ng bumili, pagsikapan nyo ng maayos yung gawa ninyo. Kasi, yan din yung panghandaan natin para sa Disyembre. Tsaka sa New Year. Naintindihan niyo ako? At ito na yung mga inaantay nating project, di ba? Starting from now, up until December 20, magiging busy tayo. Wala mo nang maarte sa project. Kung anong project na binigay sa inyo, trabahuin ninyo. Sayang din yan kikitain eh. Pagsikapan ninyo. For this building repair, again, you have to delete grounds. Kapag nakikita kayo ng ground na kagaya nito, simply delete. Hindi nyo na kailang problemahin niya kasi lupa po iyan. Hindi naman tinitirhan yung lupa. Not unless if homeless ka. Meron din yung mga bahay kagaya nito. This one, actually wala problema sa bahay na to. Siguro may mga missing part lang na maliit kagaya nito. You can add lines, add letter G for the art, and then merge. And then that would fix that. Meron tayong mga offset kagaya nito, you can ignore. Yung pinaka-problema ng bahay na to is meron siyang 3D kahit wala siyang wall. Kung walang wall tapos naka 3D, simply select that label and then click Control, click Q to remove the 3D. Make sure na walang wall yan kapag nagpasa kayo. Not unless if kita talaga yung wall niya. Some buildings naman are ambiguous. Ambiguous, ibig sabihin nga, kagaya na sabi ko kanina, natabunan ng mga puno or hindi kita yung ibang parts niya. Pero kung titignan mo, okay, based sa kapitbahay niya, yung building na to, eto, ikumpara nyo dito. Mas malaki pa yung kanyang driveway compared sa bahay. Hindi naman siguro ka magpapatayo ng ganyan, di ba? So, ibig sabihin, meron pa yung part dito na tatabunan. So, for that, simply move this label, move this one as well. Siguro hanggang dito, tansyahin lang natin. And then that would fix your problem. Diba? Kung titignan mo ngayon, halos magkakapareho na sila ng sizes. Diba? Hindi nagkakalayo kahit papano. Pero walang building na ganito lang kaliit. Tapos yung kapitbahay mong lalaki, tapos ang laki pa ng iyong entrance papunta sa bahay mo. Diba? Mas malaki pa halos yung sasakyan mo. Ikumpara mo sa bahay mo. Diba? Hindi ganyan. So for those ambiguous buildings, make sure to draw them as reasonable as possible. Hindi man perfect, pero reasonable. Okay? Reasonable. Yung pwede natin sabihin ay ganyan yung shape ng bahay. Hindi parang piatos, no, yung shape. Hindi kaya parang, karton. This one, meron tong ground sa gilid. Itong part na to. Simply delete. Tapos, adjust natin konti itong label. Move natin itong maayos. Yan. That would fix this building's problem. Hindi naman na ganun kailangan maging perfect tayo. Small offsets can be ignored. Backyard houses, if it is too small, kagaya nito, parang dog house, or parang shed nila sa likod, kapag sobrang liit na yan, huwag nyo na pong i-capture. Not unless if may kalakihan sila. Like, example like this. Okay? Ito, backyard house. Yan. Mas malaki compared dito. This one can be ignored sa likod. Pero ito, i-capture nyo kasi malaki. Ito, this one can be ignored as well. Ito malaki, kaya kaka-capture natin. Diba? Para hindi na kayo mag-waste ng time. Yung ibang building dyan, kagaya lang nito. Di-delete lang natin yung part na yan. Merong part dito na puti. Extension ng roof, natabunan ng puno. So yung pinakamadaling pwede natin gawin para maayos to, draw a box or a rectangle shaped box. Merge. Tapos, move lang natin. Ito, may part lang dyan. Connect lang natin. And then, perfect na yan. Do you understand, guys? Don't waste too much time sa mga building or too much effort, which is mali. Less movement, na pulido, much better. Do you understand? For the residential buildings. Okay, let's go naman sa big building. For the big building, this is one of them. Okay, ito yung mapa ni Pogs. So good luck sa'yo, Pogs. Pero actually, madali lang to. Why?
Hindi naman po lahat ng big building kailangan sobrang galing yung mag-multi-layer. No. Like for example, this one. This big building. Alam natin, sakop pa niya yung part na to. Isang building lang yan, kung tutuusin. Diba? Yung gagawin natin para mas madali po tayo, if ever po yung building is hindi kita yung wall, uulitin ko, kapag hindi kita yung wall ng building, huwag nyo na pong problemahin masyado. Why? Yan po yung isa sa mga pinakamadaling gawing multi-layer. You only have to draw the outline of the building first. To-draw muna natin yung outline. Hindi na ako nag-delete ng label. I am only using repair tool. Draw natin yung outline. Right after natin ma-draw yung outline, make sure natin walang missing parts. Pagkatapos niyan, kakat natin to into different sections. Depende sa layers nila. Ito yung tinatawag naming layers, yung parang mga linya-linya na yan. It would mean naman na mas mataas yung ibang parts na yan compared to others. So, ikakat lang po natin yan. Using cut tool. Yan. Dito. And then, dito. Right after magawa natin yan, simply group the building. Select them all, and then click number 4. Only group those buildings na related. Okay? Related. Hindi natin kailangan i-group kung sabihin natin magkadikit lang sila. Magkadikit lang sila pero ibang building sila. We do not have to group those buildings na. Okay? Example naman natin. Ito. Mamaya na yan kasi kaya pwede natin yung example sa isang category natin. This one, as you can see, yan. Medyo may kahirapan kung titignan, di ba? Pero yung pinaka pwedeng madaling natin gawin dyan, draw the outline first. Mix na to ng letter F tsaka letter S kasi yung ibang parts niya is hindi naka-right angle kasi weird ata yung engineer na to. Letter S. Letter F. Letter S. Letter F. Like I said, hindi nyo na kailangan problemahan yung mga maliliit na corner.